Okay guys, uuwi na naman tayo na umuulan. Dito ngayon tayo sa Arayapita. Isa ito sa street ng Port of Spain. Kagaling lang tayo sa Glencoe. At ngayon umulan, so traffic na naman. Gusto ko sana i-explore yung Queen's Park Sabana, yung pinaka or second largest sabana after sa US. Galing ako sa Gico Martin sa trabaho namin, kaso lang umulan, so PM nag-rain off kami. At ngayon pa uwi na ako. Napaka-traffic. Grabe. Mag-shortcut lang tayo guys. So, papunta na tayo sa Wrightson Road. Pag umulan talagang grabe yung traffic, dahil isa lang yung main road, yung Wrightson Road. Wala silang coastal road na kung saan yung mga malalaking trucks dumadaan. So yung Wrightson Road, yan lahat dumadaan, trailer, dump trucks, mga utility trucks, lahat dyan dumadaan. Yung mataas na chimney na yan ang flour mill. Ng Trinidad and Tobago. Grabe pag mag-ulan, di maintindihan yung traffic guys. Ang haba ng traffic na ito. Pag papunta dito sa Port of Spain, okay lang. Pero after 4 o'clock, tapos ang trabaho ng mga trabahante, kasi ang trabaho dito 8 to 4 PM 8 hours lang pag sa government. Pero pag sa private, 7 to 4 or 8 to 5. So 9 hours.
nasanay na tayo sa traffic dito. Wala ka ring magawa. May proposal dati, yung Udicot, yung dati kong kumpanya way back 2011 na magkaroon ng coastal road para ma-ease yung traffic. Kaso lang dito, pag matalo yung present government sa eleksyon, scrap lahat yung mga proposal na yan. So yung government na nanalo, yung political party na nanalo, walang pakialam sa mga previous projects ng old government. Ganyan dito. Wala tayong magawa, guys. This is the reality right here in Trinidad and Tobago, that if ever there is rainfall, 100% magkaroon ng traffic. At pag mag-traffic, wala kang ibang dadaanan kundi yung nag-iisang main road na Wrightson Road. Dahil walang alternate road. Mayroon naman yung isang alternate road, dadaan ka sa Lady Yang, pero bago ka makarating doon, traffic muna. At pagdating doon, traffic pa rin. Wala kang lulusutan. Wala tayong magawa. Ganyan talaga dito sa Trinidad and Tobago. Dito na tayo sa Wrightson Road. Marami pa akong explore na mga lugar dito sa Trinidad, guys. Nagkamali lang kasi ako dati nung na-assign ako sa Grande Riviere, yung may turtle watching. I was assigned there for 6 months. At hindi ko man lang pinansin yung kukuha ng mga videos na dinadaanan ko na maganda yung mga views.
Kasi doon dadaan ka sa ano eh, coastal road nila. Meron silang coastal road pag sa east ka pupunta or sa south, sa San Fernando. Dito lang naman sa city na dapat ang pinaka-importante dito, coastal road talaga na alternate route. If ever magkaroon ng ulan, ito yung right zone road, ito lang talagang dinadaanan. At pag Monday to Friday na working days at saka may pasok yung mga estudyante, from 3 PM upward, traffic na yan. Dagdagan pa ng ulan, naku. Mula dito sa Port of Spain hanggang sa apartment o pag wala lang ulan at saka normal lang yung traffic, 15 minutes lang. Pero pag umulan, naku, 2 hours. Magalit ka man o hindi, mainip ka man o hindi, talagang wala kang magagawa pag traffic. So ito guys, malapit na tayo. Pero may dadaanan pa ako na importante na transaksyon sa isang lugar sa San Juan. Ganito ang buhay natin guys. As a freelance consultant, wala tayong time na fix. Pagtatawagan ka ng kliyente or may-ari sa job site, obligado ka na pupunta. Kung minsan naman, pagdating mo sa job site, biglang umulan, masayang ang oras mo dahil binabayaran tayo ng hourly as a freelance consultant. Pero okay lang kasi hindi tayo nakatali sa kumpanya, hawak natin yung oras natin. So may kaluwagan. Pero pag urgent yung trabaho na kailangan yung presensya ko, lalo na pag magpuring kami ng concrete, na kahit mayroon akong ibang ginagawa sa ibang akong project, kung sino may yung urgent na yan, talagang obligado ako na pupuntahan. No choice. Pero anyway, kahit paano kumikita tayo. Mahirap kasi nakatali ka sa kumpanya guys, dahil daming amo. I have been in
civil engineering works and construction field for 34 years. Lalo na dito sa Trinidad na kung saan galing ako sa gobyerno, government state-owned company. Naku, ang daming amo. Hinto muna tayo dito, guys. Okay, medyo madilim-dilim na rin, guys. Pero malapit na rin tayo. Mabuti hindi na masyadong traffic dahil umupa na yung ulan. So dito nga tayo ngayon sa right Eastern Main Road. Papunta na tayo sa ating apartment. Dumadaan sa alternate road, yung sa kaliwa ko, yan ang tinatawag na PBR or Priority Bus Road, kung saan yung dumadaan yan may mga sticker from Ministry of Works and Transportation. Pag diyan ka dumaan, walang traffic dahil piling-pili lang yung mga sasakyan na dumadaan dyan. At pag wala kang sticker na dumaan ka dyan at mahuli ka ng traffic police, babayaran mo ano na naman, $300. So we're not closer.
Ingat-ingat lang sa pag-drive, guys. So guys, dito na tayo guys. So once again, thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel, Shadow TNT, for more exploration videos that I am doing right now here in Trinidad and Tobago. At the same time, I am doing my work. Thank you very much, and God bless.